Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing naghahatilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Naisip niyo po ba kung bakit inahayaan ng Diyos na tayo ay magkamali? Hinahayaan ng Diyos tayo ay magkasala, tayo ay madapa. Naisip nyo ba yon o wala lang? Uy, may mga tulala eh. Kulang lang talaga tayo sa pag-iisip. Kasi gusto talaga natin maging perfect. Kaya lahat ng bagay, no? Lahat ng paraan ginagawa natin. Gusto mo perfect ang ilong, gusto mo perfect ang kulay, gusto mo perfect ang mata. Kaya nga ngayon, no, sa teknolohiya, kapag alam nila na may diferensya ang bata, yung sanggol, no, fetus pa lang, alam mo na mayroon tong diferensya, kailangan i-abort na. Kasi ayaw natin ng imperfections. Gusto natin maging perfect. Perfect ang buhay, perfect na asawa, perfect na pamilya, pero hindi eh. Hinahayaan ng Diyos na maranasin natin itong mga ito. Kahit ayaw natin ng imperfections, nagkakaroon tayo ng imperfections. Tingnan niyo mukha ng katabi ninyo. Perfect na ba? Kahit anong anggulo pa, kahit gaano pa kagaling, kahusay ang doktor na rumitoke sa iyo, mayroon at mayroong bagay na nasa sa iyo na kahit kailan hindi magiging perpekto. At itatago mo yan, pipilitin mong itago o pagtakpan yan. Kahit nga ugali eh. Kahit mismong karanasan mo, kahinaan mo, gusto mong itago sa tao. Kasi nahihiya ka o natatakot ka. Kung kaya't ang nangyayari, bawat isa sa atin, hindi natin namamalayan, nagiging judgmental sa isa't isa. So, kung alam mo lang kung gaano ka ka-imperfect, kung alam mo lang at tanggap mo sa sarili mo na mayroong kang kahinaan, sa tingin ko, hindi mo makukuhang maghusga ng kapwa. Kasi alam mo yung pakiramdam. Kasi alam mo yung nararamdaman, alam mo yung nararanasan ng isang taong hinuhusgahan ayon sa kanyang kulay, sa kanyang lahi, sa kanyang sexual preference, ano pa ba? Alam mo yan eh. Minsan, no? Bakit ikaw, bakit sa pamilya mo nagkaroon ng
ng miyembro ng LGBT? Bakit sa pamilya mo? Bakit sa kakilala mo, sa angkan mo, nagkaroon ng adik, nagkaroon ng kriminal? Bakit nagkaroon? Para nang sa ganun, hindi natin huhusgahan at hahatulan ang iba na nagkakaroon ng ganong karanasan. Mas natututo tayong maging compassionate. Ayun yung problema, no? Kapag ang tingin mo sa sarili mo, perfect ka, wala. Napakadali sa'yo para manghusga. Ngayon nga lang, sa social media, di ba, no? Ang daming judgmental na hindi naman alam kung ano ang background, kung ano ang kwento, kung ano ang nangyayari. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang judgmental. Ito, minsan, tatanggapin natin, hindi natin naiintindihan ang bawat isa. Minsan, maraming pagkakataon, di natin naiintindihan. Bakit ba masungit yan? Bakit ba suplada yan? Bakit ba ganyan ang mukha niyan? Kasi hindi pa natin alam ang kwento. Pero hindi nangangahulugan, hindi ibig sabihin may karapatan na tayong hatulan ang bawat isa. Kasi pag nabuntis ang babae, ang landi-landi kasi niyan. Hindi mo alam bakit siya nabuntis. Kaya tandaan natin, no? Sinasabi dito sa ating ebanghelyo, napakadali namang intindihin. No? Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So, ang Diyos ang hahatol sa atin. Ang Diyos ang may karapatang humatol. Kung hatulan man tayo, i-judge man tayo, hindi ibig sabihin dapat tayong gumante o manghusga rin. Kasi wala sa atin ang kapangyarihan, wala sa ating mga kamay ang manghusga rin. Nasa Diyos yan. Kaya imbis na paghahatol, imbis na panghuhusga, pagpapala ang dapat nating ibinibigay. Kaya nga sabi sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis na sa pagsisimula ng kwento ni Abraham, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan. Ang magpapala o ang sa iyo'y magpapala, aking ding pagpapalain. Ang sumumpa sa iyo, aking ding susumpain. Laging nasa Diyos ang paghatol. Hindi sabihin natin sa mga estudyante, magaling kayo sa ibang subjects, pero meron kayong kahinaan. So, bakit mo kailangan magmalaki o ipagmalaki yung mga bagay na wala ang iba, na kung tutusin, wala ka rin naman ng mga mayroon sila. Sana po, no? Patuloy natin na pag-isipan din, no? Mag-isip-isip din naman tayo, ha? Huwag lang yung laging tulala tayo, no? Magkaiba kasi yung nag-iisip ka sa tulala ka lang. Pag tulala, walang laman ang isip mo. Pero yung nag-iisip, tinitingnan mo rin kung ano ba nangyayari sa buhay mo, ano ba nangyayari sa ugali mo, ano ba nangyayari sa paligid mo. Para mas maging yung discerning tayo, no? Na mga tao. Yung nagninilay. Matalino yung nagninilay. Matalino yung nag-iisip. No? Pero kung bigla lang tayong bibitaw ng salita ng panghusga ng hindi nag-iisip, yun ang walang alam. Pero tayo lang din naman ang makakasagot niyan. Tayo din ang makakaalam niyan sa sarili natin. Ha? Pero tandaan natin, ang Diyos ang huling hahatol sa atin. Kung paano natin natulan ang ating kapwa,
ganun din tayo hahatulan ng Diyos. Amen?